Network Entertainment. Welcome to Intellectual Wall with Victor Anastasio. Nandito na naman tayo sa napakagandang studio ng The Pod Network. Salamat sa pag-produce. Sulit. Yan yung number one. Kasi bilang may lineage ako ng mga Ilocano, yan yung stereotype namin no? Inaano nga nila ako na kuripot. Pero sulit kasi yung number one compliment sa akin bilang stand-up comedian. Of course, absolute mega best of Comedy Manila. Salamat sa mga nanood. Galing na kami sa Batangas, Makati, Fairview. Ang gaganda ng show. At nakaraan, meron kaming Manila, July 25. Habol kayo. Absolute mega best. Music Museum, the culmination. Diba? Tapos, ang ginawa talaga naming price, yung inflation friendly. Kasi alam natin na mahal na lahat. Kaya gusto namin mag-enjoy pa rin kayo ng entertainment. Ang daming, syempre pag mga nagsustory kayo, nagre-restory ako, tapos yung best compliment nga, sulit, 3 hours yung tawa. Diba, ganyan. Pero huwag kayong mag-alala, hindi to benta episode tungkol sa stand-up comedy lang, no, na may show kami. Kasi, maganda naman yung sales sa Music Museum Yung pinupunto ko lang dito, kasi sinabi ni Jerry Seinfeld, nanood ako dati sa isang streaming service, Comedians in Cars Getting Coffee. Sabi niya, comedy is more subjective than food. May kaibigan kasi ako na mahilig magluto nun. Pagka may outing kami, hindi kasi ako magluto. Ang alam ko lang iluto, hotdog, spam, ganyan. Tapos, kunwari lang piniprito ko, nagpe-play lang ako ng sounds ng prito, pero alam mo yun, airfry ko lang. Ganun ako sa outing, tagahugas. Diba? May kaibigan ako na magaling magluto. Social yung mga niluluto niya yung kanin niya, couscous, yung mga ganun. Iba yung ginagawa niya. So, siya yung nagturo sa akin na yung pagkain, hindi mo naman talaga masasabi kung masarap o hindi masarap Kasi parang masarap tong pagkain na to. Pero sobrang mahal. Ay, hindi pala masarap. Kadiri, ew. Diba? Or may kinain ka na sobrang sakto lang. Parang ano ba to? Lasang papel. Actually, babayaran ka pa pag kinain mo yan. Ang sarap Kukuha pa nga ako. Diba? Very subjective siya. So kung ganun na yung food, paano na lang yung mga basher ko sa internet na hindi ka nakakatawa, wala kang oenta, alam mo yun, magbenta ka na lang. Libre lang naman So walang karapatan magreklamo. Hindi naman sa ganun Pero subjective talaga ang comedy, sabi nga nila. And speaking of subjective, kunwari magandang example yung Benta Nights. Diba? Mapapanood yan sa I Want TV. Pakita natin yung mga komedyante para ipakita na subjective talaga. Sino-sino ba yung mga nasa Benta Nights? Siyempre, yung pinakamagaling dun si Victor Anastasio. Galing, grabe yun Sabi nila, hindi ako. So yun, intellectual wall humor nga. Diba? Sabi nila. Kasi pag nagko-comedy ako, sinasabi nila, alam mo, pang matalino yung comedy mo. Tapos parang, hindi naman, kaya nyo naman. Hanggang sa sinasabi na pang matalino, di pinuso ko na. Diba? May intellectual wall humor. Tapos si Red Oliero, syempre, meron siya mga mas political jokes, weight jokes, diba? Nakakatawa ba siya? Subjective. Nakakatawa ba ako? Subjective. Diba? Si Isa Villaverde, nandyan. Of course, about being yung gender, diba? Yung gender and kung ano-ano pang mga sinasabi niya about observation niya about titos and karaoke. Yung mga iba-iba talaga Si Ray Mamuad, mahirap i-explain dahil medyo sabaw yung utak niya. Diba? Iba rin. Yung mga, saan mo naisip yun? Ganun naman yung humor niya. Si Jad Gregorio, yung konyo humor. Diba? Growing up konyo. Si Mark Yamado, napaka-interesting kasi born siya sa Cavite. So parang nandun siya sa fence between city and farm life, yung mga ganun. Si Roger Naldo, isa siyang ngongo. Siya rin sabi hindi to slur. Pero syempre yung mga bullying experience nung bata. Si Chan Chan Consing naman yung tatay jokes, ganyan, family jokes. Si Alexia Tabafunda of Solid Okay. Syempre meron din siya mga fat jokes and other observations katulad ng
observation ng mga, kunyari, nagbabasketball, tumitira sa ere, mga ganun. Si RG Malgapo from Tondo, di ba? So, ano yung experiences niya from a rougher neighborhood. Si Baus Rufo naman, of course, LGBT rin. And corporate life, di ba? Yung mga komedyante, nag-resign na kami, pero si Baus, very recent. Sana wala akong nakalimutan, no? Kasi magagalit sila sa akin. So yun nga, di ba? Comedy is more subjective than food, sabi ni Jerry Seinfeld. So yung mga hater-hater na yan, pare naman gusto lang naman namin comedy. 'Di ba? Kasi ang daming, may pinost ako kung political like a month ago, hanggang ngayon yung mga comment nila yung pa rin parang na-stuck na sila doon. 'Di ba? Relax lang. Yung philosophy ko lagi, turning negative matter into positive energy. Yan ang stand-up comedy. So hindi ka matawa, scroll na lang. Kasi yung masyado ang nega. Tapos ang pinupunto ko rin, kasi naalala ko nung, syempre nag-enjoy ako ng mga live, no? May time na ang tawag nila sa entertainment, non-essential. Naalala niyo yun? Nung pandemic, biglang wala kaming kwenta. Parang, alam mo yun, pag tinawag ng non-essential, parang pwede ka lang iitsipwere. Di ba yun yung tawag dati sa entertainment? So, kunyari, medical field ka, essential worker. Sanitation, essential worker. Di ba? Ano pa ba yung mga essential worker? Siyempre, sa food and beverage, essential worker. Entertainment, non-essential. Alam mo yun, parang pwede kang baliwalain lang, ganyan. Hindi naman ako iiyak, no? Pero, di ba, sabi lang entertainment, hindi raw need. So, parang syempre, existential, mahirap, no? Teacher, essential din. Turuan nyo ako paano mag-pronounce ng ano yun? Basta, yun, no? Yung kailangan. Pero alam nating lahat, sa lowest moment natin, or pagka malungkot tayo, or kunyari, marami may utang sa atin, di nagbabayad, kailangan mo ng pang cheer up, essential talaga yung entertainment. Kasi yun yung gumagawa, it's what make us you, di ba? Galing ko mag-English, no? It's what makes us humans. Di ba? Linigyan ko na ng S lahat kasi hindi ako sure eh. It's what makes us humans. Di ba? Yung entertainment. Kasi sabi nila, kung non-essential talaga yung entertainment, isipin mo, kunyari, lawyer ka, very respectable career. Doctor ka, very respectable career. Engineer, anong ginagawa mo pag downtime? Nagbabasa ka ba ng law books? Di ba nanonood ka ng mga series? Di ba? Nanonood ka ng mga documentary, nanonood ka ng sports, mga anime, kanya-kanyang hobby na. May marami akong episode tungkol sa hobby kasi talagang pinupush ko yung hobby because it's what makes us humans. Di ba? So, entertainment talaga yan. And malapit sa akin to kasi bilang galing sa private school, sa Ateneo na management, yung mga kaibigan ko talaga, lawyer, yung family ko, doctors, di ba? Alam niyo yung kwento na yan. Mga ano sila, mga consumer goods, mga corporate people. So, parang syempre meron akong insecurity na ano ba to? Parang magka-40 na ako, puro pa rin ako nagjo-joke pa rin ako sa bar. Alam mo yun, nagyayapa ako sa camera. Tinatawag kong podcast. Diba? Ano ba itong ginagawa ko sa buhay ko? Hanggang sa na-realize ko, baka nga nakakatulong talaga. And then, pinaalala sa ako ng close friend ko, si Stanley from Marvel. Kilala niyo yung katext ko yun eh. De joke lang, no? Tinignan ko lang to sa internet. Nakita ko rin kasi to eh, na sabi niya, I used to be embarrassed. Hindi siya British, no? British si Stanley. Hindi, no? American siya. Ano kaya ang accent niya, no? Ano ba siya, Texan? I used to be embarrassed. Ganun ba boses niya? Sorry, Stanley, Baka na-offend ko siya. Rest in comic book piece. Wala na ba si Stanley? Well, okay. Kasi baka sabihin ko. Yung nanay ko kasi ganyan nanonood ng TV. Di ba? Nanonood ng, well, yung TV ngayon, streaming na no? Ang galing niyan, sayang, no? Patay na yan. Mabuhay pa po siya. Di ba? Ganun siya eh. Pag matanda na yung actor or actress, pinapatay niya. So si Stanley, okay pa. Tama naman, no? Yumaon na siya. Rest in power. I used to be embarrassed because I was just a comic book writer while other people were building bridges or going on to medical careers. And then I began to realize entertainment is one of the most important things in people's lives. Without it, they might go off the deep end. I feel that if you're able to entertain people, you're doing a good thing. Yan ay si Stanley. Stanley.
space Lee ha. Baka isipin nyo, sinabi yun ni Stanley Chi? Iba yun. hindi si Stanley Chi yan ha. Baka sabihin nyo, di ba dapat ko si Stanley Chi? I used to be embarrassed. Joke lang. Stanley. Peace tayo. Komedyante rin tayo eh. Pero, ayun nga no, entertainment. Tapos parang tinatanong nila na uubusan ka ba ng joke? Entertainment nga di ba? Pagka tinignan mo yung buhay mo as entertainment, hindi ka rin mawawalan ng jokes Kasi katulad na sinabi ko si Chan Chan Kunsing, nung nanganak yung asawa niya, very stressful yun. Very stressful yun kasi mahal. Kasi mahal. Wala naman siyang paki sa asawa niya. Hindi, syempre meron, no? Joke lang yun. Pero yun yung ginawa niyang joke. Di ba? Hindi ko maalala kung nasa I Want TV Benta Nights yung joke niya na yun. Pero, ang mahal daw sa private hospital. So, yun yung stress niya. So, once ma-turn mo yung negative matter, like mahal na bill, di ba? Like, gaya na sinabi ko ngayon, mahal na talaga lahat ngayon gas, kuryente, ano pa ba, kung umuupa ka, kung meron kang amilyar, di ba? Mahal na talaga lahat ngayon. Lupa, syempre, di ba? Lahat nga tayo. Habang yung consecutive generations, paliit ng paliit yung mga condo natin no? Paganda lang ng paganda yung mga PowerPoint. Napansin nyo yun? Ang ganda. Ang liit na lang Pagpasok mo, this is the bedroom. And then, if you turn 45 degrees, that's the toilet. Ganun no? Pero yung presentation nila, ang ganda. Parang, live in the metro. Close to your office. If you open your door, your boss is there. Ganun na yung mga paliit ng paliit no? Parang mahal na lahat. So pag ginawa mo siyang comedy, 'di ba? Gumagaan, nagiging mas positive energy. And hindi lang stand-up comedy yung kasi bilang stand-up comedian, mahilig din ako syempre hindi naman sa iPad Kid din ako no, pero yung mga series, 'di ba? Mga TV series, mga streaming, music, napaka-importante niyan kasi kung hindi feeling ko para kang nasa, alam niyo yung sa kulungan, yung isolation chamber, yung parusa ng mga pasaway na prisoner. Parang ganun tayo, di ba? Isipin niyo yung pandemic, walang internet. Di ba? Tapos hindi ka buti sana kung naplano mo yung pandemic di ba? Parang bibili ka ng maraming libro, bibili ka ng video games. Kung biglaan, tapos bawal ka lumabas kasi non-essential ka, or sa grocery ka lang pumunta, bawal kang pumuntang bookstore. Kung walang internet ng pandemic, di ba? Ang dami na natin sigurong personality ngayon, ano? Siguro yung siguro para ka nang sa Castaway. Yung si Wilson, naalala niya yung volleyball niya na linagyan ng muka. Ang dami na siguro nating friends. Siguro yung bonsai plant mo, kausap mo na. Alam mo yun? Sinalba rin tayo in a way ng internet no? And of course, nagkaroon na ako ng episode niyan about yung internet talaga yung great equalizer. I think yung title niyan ay Just for Laughs Keynote Address. Parang nung nagkaroon ng internet, di ba dati meron lang aristocracy, yung mga TV stars. Tapos the rest of us, wala lang. Nung nagka-internet, parang nagkaroon ng burgis. Katulad nito, may podcast dahil sa internet. Diba? Merong streaming nung pandemic dahil sa internet. So, hand in hand yan no? Yung internet. At saka hindi lang yun. Kasi ako bilang intellectual talagang mahilig ako documentaries. Nagtataka yung mga kaibigan ko. Anong pinapanood mong comedy sa free time mo? Nanonood ako ng mga dark, alam mo yun, World War II. Diba? Kasi kung mahirap yung trabaho mo, ang entertainment mo light. Pero yung trabaho ko light, so yung entertainment ko talagang dark. Alam mo yun? World War II, conspiracy theory, kung bakit tayo hinuhututan ng mga bilyonaryo. Yan ang mga dinodocumentary ko. Pare. Yan ang mga history ng colonization. Yan ang entertainment ko. Diba? Sa mga tao, bakit naman ang seryoso niyan? Pero para sa akin, yung trabaho ko comedy, pag nag-internet ako, pag nag-streaming ako, documentary. Alam mo yun? Para balance naman. Kasi kung entertainment na yung work ko, tapos pag uwi ko, entertainment, nabaliw na ako, di ba? Alam mo yun? Parang lahat na lang tumatawa. Parang na akong clown. So, gaya na sinasabi ko, sa mga nanonood,
ng live stand-up comedy, syempre iba pa rin yung live. Yun ang gusto ko marinig, yung sulit. Tapos sinasabi nila, para akong nanood ng sine. Yun ang maganda, di ba? Kasi value for money talaga eh. Wala na ngayon na, kunyari, sabihin natin, sulit, no? Kunyari, lumaki kasi ako noong 90s. Nung 90s, yung sine nun, parang 60 pesos lang. 60 pesos. Ngayon, nag-inflation na lahat, di ba? So, kunyari, may nakakuha ka ng entertainment na, let's say, nagbayad ka ng 99 pesos. Di ba? Pero, I mean, parang hindi na realistic yung 99 pesos. Wala nang 99 pesos ngayon eh, no, na hindi ka na makakakita kasi unrealistic siya. Pero kunyari, manood ka ng 1-2 na live stand-up comedy namin, mag-e-enjoy ka. 'Di ba? Sabi nga nila, ito pa tip sa inyo tip sa inyo bilang mahilig akong magbasa. Ang happiest people daw at the end of their lives, hindi yung mga taong bumibili ng material things, kundi yung mga taong bumibili ng experiences. 'Di ba? Ganda, 'di ba? Kasi kunyari, bibili ka ng bagong relos, 'di ba? For the first week, excited ka eh. Ang ganda nito, no? Pero next week, parang gusto mo nang bumili ng bagong relos. Pero, kung kunyari, bumili ka ng experience. Like for example, nung bata kami, mahilig kami mag-movie ng family. Maaalala mo na yun. Lagi. Di ba? Parang naalala mo na nag-movie nights tayo. Oo nga eh. Di ba? Maalala mo na siya. Or paghapon nun, nanonood kami ng mga sine. Tapos, nag-ice candy kami pag summer. Di ba? Whole family experience. So, experiences. So, yung 90, wala nga akong maisip. Actually, may naiisip ako 99 pesos. Nasulit. May naalala ko randomly. Hindi ko plinano to Yung dito Stream Zone 99, sobrang nag-pop in lang sa utak ko. Randomly. It's parang divine intervention. Alam mo, for 30 days, meron kang 5 gigs ng streaming sa mga streaming platforms and then 5 gig freestyle na. Imagine mo 10 gig yan So yung mga streaming profile, ay yung mga streaming platform, pwede mo ma-enjoy 5 gig of entertainment, 99 pesos. Grabe. Tignan nyo nga naman yung pagka talagang nag-freestyle ka lang ng isang episode na hindi sponsored, talagang makakaisip ka lang ng mga mga random thoughts na ganyan eh. Kasi ang maganda raw sa Stream Zone 99, meron kang 30-day free access sa Blast TV. Tsaka I Want TV. What the incidents? Kasi kanina lang I was talking about Benta Nights, Comedy Manila, produced by I Want TV. Si Red ang nag-spearhead niyan, si Red Oliero. Of Netflix, no? Gosh, 30 days may free trial. So imagine mo yun, pagka sa internet mo lang hinanap yan nang wala kang Stream Zone 99, I think 1 episode lang mapapanood mo ng Benta Nights. But then Benta Nights, grabe, alam mo sinabi ni Stanley of Marvel about Benta Nights? Benta Nights is the best I have seen. When I invented Spider-Man and then I watched Benta Nights, I thought, maybe I should retire all my comic book characters and just base all my comic book characters on the Comedy Manila comedians. Siyempre, joke lang yan, no? Baka i-libel nyo ako. Pero, totoo yan, Mari. 99 pesos lang. It's an experience. Diba? Very fun talaga ako sa mga streaming platform. Hindi naman sa iPad kid daw, no? Pero, pwede mong i-post eh. Alam mo yun? Diba? Na-spoil na talaga tayo sa streaming kasi para na tayong hari ng entertainment. Diba dati? Nung lumaki ako noong 90s, kung ano yung nandun sa television, yun na yun eh. Ilipat mo, parang aabangan mo. Pero nung nagkaroon ng mga streaming platform, hari-hari ka, diba? O kunyari, manood ka ng sine nun. Hindi ko alam kung naalala nyo pa, pero yung sine nun, papasok ka, kunyari late ka, napanood mo yung sine halfway, papasok ka dun, tatapusin mo yung sine, mag-on yung house lights, mag-on yung mga music, tapos hihintayin mo mag-start uli yung sine. Titingnan mo yung buong trailer, di ba? Tapos uulitin mo yung sine hanggang sa kalahati, hanggang lang dun sa napanood mo. Tapos pwede ka na umalis. Ganun yung sine nun dati. Wala kang control. Pero dahil sa streaming, grabe, ang dami mo ng option, di ba? Parang hari ka na parang pause. Ano yung sinabi niya? Rewind mo. Gusto mong umuha ng snacks? Pause mo. Parang spoiled talaga tayo sa entertainment ngayon eh, no? Pero,
Dati, mahal. Ngayon, 99. Stream Zone, 99. Ano pa mga features daw ng Stream Zone 99? 30-day access to iWant and Blast TV. And then, yun nga, meron kang free 30 days. 5GB plus 5GB. Magaling kayo mag-math, di ba? 5GB plus 5GB. Eh di, 10GB GB. Yan, 99 pesos. Sulit yung quality. Pag-usapan natin yung mga ibang comedians pa from Comedy Manila. Since libre yung Benta Nights. Nakalimutan ko, sabi na si Waki Didu. Siyempre, the last but not the least ko yan kasi siya yung pero mo gumagawa na ako ng palusot kasi hinanap ko pa yung picture. Siyempre si Andren, ang tawag niyan ay one half ba? Baka mag-comment si Red. Sabihin natin one third to 1/4 of Bago Matulog. Siya jokingly calls himself King Freak. Ang dark comedy prince ng Pangasinan. Dark comedy naman siya. No? So parang sasabihin nyo, bakit nagiging entertaining ang dark comedy? Bakit sa essential yung dark comedy? Parang tinatakil niya yung mga napaka-dark. Kasi nga, negative matter turning into positive energy. So may isang episode din ako sa podcast na Prophets of a Future Not Our Own. Yung dream ko talaga, maging household name yung Comedy Manila. Na parang pag sinabing stand-up comedy, hindi mo naiisipin yung mga sikat ngayon, like yung mga drag, yung mga, basta yung mga mainstream, ang isipin mo na is Comedy Manila. And napakasaya nga na sinuport tayo ng iWant para sa Benta Nights. Kasi parang lumawak yung audience ng stand-up comedy. Magets nila na, dati kasi pag nagpo-perform kami sa bar, itatanong pa kami, anong CD mo? Diba? Kasi ganun parang ano yung CD mo, kakanta ka, tapos mga okay ka ng audience. Yung comedy namin parang ang description ko dyan napadaan lang. Alam mo yun, ang hirap nung nagsimula kami kasi nano ka lang sa coffee shop, tapos nakaganto ka lang, collared shirt, para kang nagbebenta ng encyclopedia. Hindi ko alam kung nagbebenta niyo pa man. Nagbebenta ng mga encyclopedia, para kang evangelist na nagbebenta ng mabuting balita, tapos hindi alam ng mga tao kung ano yung nangyayari. Pero ngayon, luckily, lumalaganap na yung stand-up comedy. And parang naging, in a way, Biblia ko rin kasi yung stand-up comedy. So, syempre, yung stand-up comedy, nagsimula yan sa cable. Diyan ko una nakita yan, cable TV. Tapos, ang sinabi ng isang late, great comedian writer na si Sherwin Benvenida, yung mga content creator katulad natin, huwag kayong mag-alala kasi hindi naman tayo mauubusan ng trabaho kasi magandang angulo rin yan, no? AI. Diba? Parang, pag doon ka sa mga internet na sabihin na nating, ayoko magsabi ng mga platform, no? Pero yung mga free platform, at marami ng AI slap. Diba? Yung iba sa kanila, entertaining, I admit, and informative. Pero, alam mong AI slap Parang, alam mong AI slap kapag hindi siya marunong maghati-hati ng mga sentence. Napansin niyo yun? I once went to an elevator, there was a guy there. Parang ganun, AI. AI daw. So sabi niya, nagsimula yan sa cable. Diba? Tapos, naging mainstream na, nagkaroon na ng mga TV. Diba? Tapos ngayon, internet na. So, ang dami kong mga fond memories na nag-i-internet lang ako streaming. Diyan ko syempre yung streaming platform na to, kasama rin dun sa Stream Zone 99. Meron akong mga Bill Burr. Ang ganda ng sinabi niya kasi si Bill Burr, very manly Boston guy siya. Pero since most of my audience male, nakaka-relate ka dun sa vulnerability niya rin bilang lalaki, di ba? Na parang sabi niya, ang lalaki pwede ka lang 2 emotions. Sa streaming ko rin napanood to Pwede ka lang maging fine or pwede kang maging galit. Yun lang. Di ba? How are you? I'm fine. How are you? Galit ako Okay, lalaki siya. Lalaki siya dapat galit. Sinabi niya raw sa asawa niya, tinanong siya ng asawa niya, how are you? Sabi niya, I'm sad. Hindi raw na maprocess ng asawa niya.
Hindi na ma-process na kasi pag lalaki ka, I'm fine, I'm angry. Ang ginawa raw ng asawa niya, tumungo tapos umalis. Tapos sabi ni Billboard, pwede pala yun. All these years, pag sinabi ng asawa ko, I'm sad, tell me about it, honey. Yung asawa niya umalis lang. Alam mo yun? Kasi meron pa rin in a way, sabihin nating homophobia or parang chauvinism sa lalaki na parang, yun nga, you can be fine or you can be angry. Di ba? Parang tumatak yun sa akin. So, parang on the fence siya between psychology and entertainment. Di ba? Parang, kaya sabi nga ni Stanley, di ba? Kung walang entertainment, yun lang ang main yun lang ang main drive ko sa episode na to. No? Kailangan sulit, syempre, dito, Stream Zone 99. At saka, if, knock on wood, ma-lockdown ulit tayo, maging essential naman kami. Alam mo yun? Kasi, sabihin nila parang, yung fantasy ko siguro na, alam ko sa mga streaming, marami ng zombie movies, no? Na parang yung zombie sickness, hindi na siya magagamot. So, non-essential na yung mga doktor. Magkaroon ng lockdown. Gusto nilang tumawa ng lahat ng tao. So, magiging milyonaryo-bilyonaryo yung mga komedyante. Tapos yung mga doktor, wala na. Kasi wala nang. Pero di ba, kung manood ka ng stand-up comedy, parang sinastraddle niya yung information psychology at saka entertainment. Kasi ano pa ba yung mga favorite ko? Siyempre alam ng lahat, na-meet ko na to, si Dave Chappelle. Nasa streaming ko rin napanood. Meron siyang magandang nakalimutan ko yung title, yung last nung trilogy niya na parang meron daw pimp. Kasi na-relate ko rin sa gobyerno eh. Nag-relate mo sa gobyerno tsaka sa mga taong bully. Yung gagawa ka ng problema tapos susolusyonan mo. Di ba? Yung parang ayoko magsabi ng mga eksaktong government agency, no? Kasi baka mabash tayo. Pero yung parang dapat naman ginagawa ng gobyerno. Pero pag ginawa ng gobyerno, sobrang nagpapasalamat tayo. Di ba parang na-connect ko siya sa, kunyari, binigyan ka ng libreng tuli. Libreng tuli. Tuwan-tuwa tayo. Thank you. After 39 years, tuwang-tuwa. Tuli na ako. Salamat, government. After 39 years, di ba? Wala kasi yung experience eh. Hindi ko pa na-experience. So, kwento pa lang. Pero, di ba dapat lang naman? So, yun yung basic na message ni Dave Chappelle sa kanyang, di ba? Tapos, meron pa sina Aziz Ansari and then, recently, sino pa ba? Sina Shane Gillis, yung mga ganyan, meron na din sila. Ang galing eh. Tapos, meron mga, kunyari si Baus Rufo, very negative experience sa kanyang coming out to the parents. Kasi syempre, not negative in itself, pero syempre, kinakabahan siya, mahirap, ganyan. Pero nagawa niyang joke, positive experience, a positive energy. So, nagiging positive, di ba? So, tama nga talaga yung sinabi ni Stanley na entertainment is essential. So, may nakita rin ako sa Instagram na kung may kaibigan kang artist, kung may kaibigan kang entertainment, bayaran mo ng tama. Tapos, kung may hindi ka kilala, subukan mong humingi ng libre. Di ba? Hindi mo naman kilala eh. Baka pwede namang shoutout na lang. Di ba? Baka pwede namang ex-deal. Hindi mo naman kilala. Pero pag kaibigan mo, bayaran mo. Kasi yung ginagawa ng mga tao, baliktad. Kung hindi mo kilala, magkano? Magaling kang architect? Oh, magaling to eh. Sige, babayaran kita ng 6 figures. Ikaw, kaibigan naman kita, bakit may friendly rate? Diba sabi sa internet, yung friendly rate ay full rate. Dahil yung mga entertainer, essentially, di ba? Parang medyo hard sell yung ginagawa ko sa sarili ko ngayon, na parang, may kwenta ako guys. Dahil malapit na mag-bare months, nag-host ako ng wedding, nag-corporate stand-up comedy kami, pare, lahat. Nag-host ako ng events, kung kailangan yung mascot, pwede rin ako mag-mascot. Alam mo yun, lahat na, caterer, magaling din ako mag-catering. Ako yung caterer na, pag nagbigay ako ng kanin, hindi ko nilalagyan ng thumb. Na-experience nyo na ba yun? Pag pag sinuskupan kayo ng kanin, minsan nilalagyan na ng thumb.
Experience nyo ba yun? Sa mga catering na waiter. Ito sir, may tom, kaya alam mo yun, salted rice na yung kinakain mo. Ako, pag hinire nyo ako as waiter, wala yan, pare. Kanin, ganyan, no? Pag sumabra, kukunin ko lang, kainin ko. Pero, yan. Yan lang ang basic. Yung mga natutunan ko sa friend ko na sabi niya, yung food naman, kaya 'di ba lahat ng promo sinasabi na sulit. Kasi alam naman natin nasa third world tayo. Sabi nga ng isang rapper, tayo ay nasa Pinas. May pila sa bigas. Bilang lang ang sikat na bulsa hindi butas. Nung nasa entertainment pa ako, nasa TV, nasa noontime show, may nagsabi na, alam niyo yung mga pogi-pogi yung sumasayaw? Sumasayaw sila sa noontime. Tapos everyday nandun sila. Tapos dami nilang fans. Sinabi niya yung realization na ganun. Parang dati akala ko pag nasa TV ka, sobrang milyonaryo ka na. Yung pala, mahirap din ano? So ganun talaga eh. Kaya kailangan sulit. Below 100, ganun. Ano ba mabibili mo ng below 100? Itong shoes na to, hindi to below 100. Itong t-shirt, hindi to below 100. Yung gupit ko, hindi siya below 100. Diba? Mahirap na talaga ng below 100 ngayon. Stream Zone 99? 99? Okay ba? Ang galing na naman acting eh. Pero nakakagulat talaga, di ba? Dito, napakadaling tandaan. Ano nga uli yung internet na may 99? Dito. Saan tayo bibili? Dito. Di ba? So, kung gusto nyo bumili, punta lang kayo dito. Hindi. Meron pa silang isang promo na hindi sila nakontento sa 99 eh. Nag-brainstorming sila. Ano pa ba yung letters? Ano pa ba yung numbers that end in 9 na mababa? May nagsabing isa, 59? Mahal pa yun. Sabi ng isa, 49. Mahal pa yun. Sabi ng isa, 9? Masyado na mura yun. You're fired. 39. Para sa mga hindi pa Dito users dyan, you can avail of the Dito SIM Starter Pack at just 39 pesos. Available at the Dito eShop, Dito app, TikTok Shop. Sa mga hindi familiar sa TikTok Shop, sasayaw lang kayo. Sasayaw kayo ng 39 seconds. Yun yung bayad nyo. joke lang. TikTok Shop pa rin yan. At syempre, sa sari-sari stores. Yan. Yung Blast TV na may 30-day free trial, nasabi ko for experience siya. Nung bata ako, talagang agawan sa remote. Diba? Agawan sa remote yan kasi prime time, manonood ng teleserye si Mami. PBA ni Daddy. Diba? Tapos, may pambata ba nung prime time? Wala no? Pero, sabihin natin si Kuya, may gusto siyang panoorin na action movie. Agawan ng remote. Ang daming pamilyang naiiyakan, naghihiwalay. Ngayon dahil sa streaming, habang nasa school sina Kuya, nanonood ng K-drama si Mami. 'Di ba? Ini-imagine na niya yung asawa niya kasing pogi ni na K-drama. Maganda yung buhok. Alam mo yun. Mapagmahal, matulis ang jawline. Tapos, kapag tapos na si Mami, si Daddy galing trabaho, pwede na siya mag-stream ng sports. Walang away. Diba? Tapos si Bunso naman, pag weekend, pwede na siya mag-stream ng mga anime, cartoons. Kompleto yan sa Blast TV. So, for the whole family. Meron ang 30-day, 30-day, no? 30-day free trial ng I Want at Blast TV dito sa Dito Internet Stream Zone 99. Nagkataon lang na nandito yung mga people from dito kasi magre-record lang ako ng episode tapos nandyan sila sa labas. Kasi natural lang ako na gano'n nag-e-episode. Sabi ko, hindi kasi ako nag-sponsors because I wanna keep it pure. Tapos sabi nila, pero yung product namin below 100. Sabi ko, yeah, 99. 99? So sabi ko, sige, sponsor nyo ako. Tapos alam niyo magkano TF ko dito? 99. 99 pesos. Sabi ko, ayos yan. May pag-stream zone na ako. Hindi, joke lang. Peace tayo dito. Maraming salamat
sumali kayo sa, pag meron na kayong Stream Zone 99, may 5 GB pa kayo pang Telegram. At Facebook, meron akong Facebook group. Search nyo lang Intellectual Walls. Balang araw magiging active din yan. Tamad lang ako mag-Facebook. Mas active tayo sa Telegram kasi usapan tayo dyan. Minsan hindi ko na kailangan mag-moderate or sumama sa Telegram group kasi sila-sila yung nag-uusap na. So please join the Telegram group. Ang link niyan ay nasa description ng episode na to. Ano pa ba? Once again, Absolute Mega Best of Comedy Manila, The Culmination Music Museum, July 25. Support nyo na rin ang Comedy Manila, lahat ng shows. Ang dami ng up-and-coming comedians. Tuloy-tuloy lang. Maraming salamat sa mga streaming platform. Katulad ng I Want, nakasama sa Stream Zone 99 na sumusuport sa local Pinoy stand-up comedy. Tuloy-tuloy lang tayo, bira lang ng bira. Salamat sa The Pod Network. Andito, napakagandang studio nila. Tingnan nyo yung halaman. Akala nyo, totoo yan. Di ba? Ito. Kala nyo poisonous yan? Oh, poisonous nga to. Di na ako gigising bukas. Hindi, pero maraming salamat sa The Pod Network Entertainment for producing, and of course dito tayo nagre-record. And of course maraming salamat sa ating mga sponsor na unplanned. Very natural ang ating episode. Dumaan lang sila dito. Maraming salamat dito hanggang sa episode. Hanggang susunod ng episode. Ito nga pala ay usap tayo dito. Sakto-sakto no? Usap tayo dito. Kasi brainstorm nila, usap tayo dyan. Parang hindi makuha ng camera eh. Asan yung host? Andyan. Hindi nakikita. So sabi nila, usap tayo dito na lang. Dahil maganda. Dahil ang bawat magandang kwento ay may koneksyon sa susunod. Tignan natin kung saan tayo dadalhin ng next episode. Meron pang next sponsorship siguro. 99 pesos na naman to. Hanggang sa susunod. Dito lang sa Intellectual Wall. Ingat. Peace out. Stay sulit. Anong connect? Dito! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.